Sa mga nagtatanong kung bakit ho kami nagkukwento tungkol sa pagkain, hindi ho ba masarap pagkwentuhan ang tungkol sa pagkain? At para rin ho, hindi malimutan ang mga pagkain inalagaan ng iba't ibang mga pamilya sa iba't ibang mga probinsya. Kung akala nyo naman, natikman nyo na ang halos lahat ng bersyon ng batchoy ng Iloilo, nagkakamali po kayo. Dahil dito sa bayan ng Mandurriao sa Iloilo Province, ang kanilang batchoy, manamis-namis. May halo raw kasi itong sabaw ng buko. So una, ito yung buko na walang laman. Ito yung gagamitin natin sa buko batchoy. Sa pagluluto nito, inihanda muna ang noodles. Pwedeng miswa o sotanghon, depende sa gusto ng customer. At saka ito nilagyan ng toppings na baka at baboy, chicharon, laman ng buko, bawang at sibuyas. Tinimplahan ng toyo, paminta at itlog. At syempre, ang sabaw ng batchoy na mula sa pinakuluang buto-buto at sabaw ng buko. Ang tawag nila rito, coconut choy. Ika nga ng mga Ilonggo, namit. Manamis-namis na para may twist. Ang nakadiskubre raw ng perfect combination ng sabaw ng buko at buto-buto ang mag-asawang Larry at Primrose. Nung birthday ko, may friend kami na nagluto. Pinaluto niya sa cook namin. So tapos natikman ko, yun, nasarapan ako. So, sabi ko pwede natin i-market to sa iba. Dito naman sa Pampanga, may kakaibang biskwit na natatangi ang sarap. Sinangkapan kasi ito ng itlog, hindi ng manok, kundi ng bayawak. Ang recipe mula sa institusyon sa larangan ng Kapampangan Cuisine, si Atching Lilian Borromeo. Masarap parang condensed milk na without sugar. Ang pag kumain ka ng isa, parang gusto mo pang another one pa. Kaya nung may nag-alok kay Atching ng itlog ng bayawak, bigla niyang naalala ang recipe ng biskwit ng kanyang lola. Bata pa ako, nakikita ko na ang grandmother ko, si Impo. Pag panahon ng tagulan, si Impo gumagawa siya ng cookies. Ginagamitan nga yung itlog ng bayawak. Dahil hindi pangkaraniwan, nung unang panahon, mga mayayamang pamilya lang daw sa Pampanga ang nakakatikim ng itlog ng bayawak. Kasi seasonal yung bayawak hanggang November lang. Bumili ka lang month of June, July, August, September. After that, wala na. Simple lang ang paggawa nito. Sa batter mixture, inilagay ang itlog ng bayawak. Dinagdagan ng araro, flour, at cornstarch. Minasa. At saka iminolde at ibinake hanggang naging golden brown. Heto naman, umaalimpuyo sa anghang. Sumasabog sa bibig ang linamnam. Salitang Chavacano ang tawag dito. 115. Kwento ng executive chef na si Chris, ang 115 maaaring nauna pa raw sa sikat na maanghang ding putahe ng mga Bicolano, ang Bicol Express. Kaya 115, sa dami kasi ng sili na isinasahog dito, kailangan daw eksaktong 115 o 150 na piraso ng sili. Mantakin nyo yon? Sa amin, before natatandaan ko, ang nilalagay talangka, ayan. Tapos pwede ring lagyan ng tahong or kung ano mang mga seafood na available dun sa Cavite, sa coastal area. Ang sili, inihahalo sa isang buong langka. Kaya 115 kasi, sa isang buong langka, 115 ang inilalagay. Kadalasan, isinuserve yun sa mga handaan. Naggisa ng bawang at luya. Sinahugan ng liempo. Idinagdagang sibuyas, ang 115 mga sili, langka, at gata. Pinakuluan hanggang naglangis ang gata. Eto na
ang nagliliyab sa anghang na 115. Masarap, malinamnam, sobrang anghang. Kung tayong mga Pilipino may lechon, ang mga Italyano meron namang porchetta. Karaniwang gawa sa liempo o pork belly. Katas pa lang daw nito, ulam na. At sa kusinang ito ni Chef Alejandro sa Tagaytay, Tuloy po kayo sa Milagros. ang porchetta nilagyan ng Pinoy twist. Ang sikretong pampalasa nito, patis! Ito ang ipinagmamalaki niyang porchettang Tagalog. Ang number 1 na produkto ng Malabon is patis at saka bagoong. Seaside eh. Di ba binitawag tayo ngayon umami, yung savory sweet, yung nag-aago yung alat, saka yung tamis, yung malinamnam. Yun yung ganong klaseng lasa. Kasi nga sa patis, malinam naman patis. Para sa marinade ng baboy, pinaghalo ang tanglad o lemongrass, sibuyas, asukal na pula, at patis. Ito naman, pwede nyo nang tikman. Kaya hindi natin siya inahalo sa baboy para matikman nyo yung marinade nyo kung tama na yung alat, tama na yung tamis, at tama na yung lasa. Para manuot ang mga pampalasa, overnight niya itong ibinabad. Ngayon, naka-overnight na tayo, tatalian naman natin bago natin siya ipasok sa oven. Dahan-dahan ang pag-roast nito at saka ibinake sa loob ng 6 na oras. At dahil mahilig tayo sa sausawan, meron ito syempreng sarsa. Tama lang yung ano niya, yung pagkakaluto. Hindi siya matigas. Tama lang. Para naman daw masulit ang reservation sa restaurant na ito, pwedeng dagdagan ang order ng isa pa nilang ipinagmamalaking specialty, ang tochong bangus. Ang sikreto ng maasim-asim na lasa nito mula sa kanilang recipe ng tahure o tokwa na ibinabad sa tausi at suka. Bulk ng aking menu, kadalasan ang pinakaputahe namin dito ay galing Malabon, tsaka galing sa mga ninuno namin. Naggisa ng luya, sibuyas at bawang. Inihalo ang tahure o yung tokwa na ibinabad sa tausi, pinakuluan. Kapag hindi na naaamoy ang tapang ng suka, Ibalik na natin ang bangus. tinimplahan ng tubig at patis. Tinakpan, pinakuluan. Maasim na matamis. Pantay yung asim-tamis, tsaka yung alat. Kayo po at ang inyong mga probinsya, meron din bang mga itinatagong sarap? Pa-share naman po para meron tayong masarap na pagkwentuhan. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.